Usapang pulis tayo. Ito si Lolo, hinila siya sa sasakyan niya kasi nga nagkaroon sila ng diskusyon sa kalsada. Ngayon itong pulis naman na ito, alam mo, namumroblema, ang taba-taba ng mga pulis ngayon, no? Diyos ko, inspired by Majin Buu. Ako mataba din naman, kaya nga hindi ako nagpulis eh. Pero going back to the main topic, itong si Lolo, hinila-hila niya talaga. Papakita ko sa inyo ang video. O, panoorin muna natin yung video. Relax lang, relax lang. Ay! Tay! Ito yung isa. Tabak ng pulis. Uy, senior na yan! Sir! Senior na yan! Sir! Nasaan, sir? Tantahan! Senior na yan! Senior na yan, sir! Upo na, tay! Upo ka! Tay, upo kayo! Upo kayo, tay! Tay, upo kayo! Kayo? Upo kayo, tay! Wala kayong nagawa? Tay, upo lang! Ilan ka natin gawin? Sir, kini tubig! 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 Ba't nga ka nasasalasaan mo eh? Magdadalawa kayong kaso mo. Magkakasagasalo kayo. Relax lang naman. Relax lang kayo talaga. Pinakausap ba natin? Sasalasaan mo pa kami. Grabe, no? Ano hindi? Hindi nga. Arestado ha? Sir! Ay, yan na. Sir! Disobedience sa taas yan. Arestado na. Wala ka pa ang warrant of arrest. Wala ka ang warrant of arrest. Relax lang, relax lang. Sir, relax lang. Relax lang. Ay! Tay! Arestado na ako. Sir, samahan niyo naman yun. Senior na yun. Samahan niyo! Teka lang. Viral yung video at yung issue na puwersahang kinolekta o inaresto ang isang senior citizen sa kalsada mismo. Ang pinagmulan ng issue, viral na pag-aresto. Si Corporal Simeon Suwan ay unang nag-viral sa social media matapos makuna ng video na marahas na pinopusasan at kinakaladkad ang isang 76-year-old na senior citizen na driver na si Santiago Garcia sa Taguig City. Sanhi ng alitan, nag-ugat ang insidente sa isang simpleng traffic altercation o minor collision sa kalsada sa pagitan ng kotse, ng pulis at van ng matanda. Dahil sa ginawa ni Suwan, tinanggal siya sa pwesto ng Rizal Provincial Police Office habang gumugulong ang investigasyon. O, diba? Powerful. At hindi pa tayo nagtatapos. Nakipagsagutan itong si Suwan sa chief ng Napolcom. Ang point niya siguro dito, dapat paboran siya ng mga pulis. At ang pagkonti na sa kanya ay equivalent ng pagpapapogi sa media. Well, panoorin niyo to. Wag po tayo magpapogi sa media, sir. Palabas. Wala po masasabi ko rito. Okay. Sana naman po, sir, ganito. Mabigyan niyo ako ng chance. Mali-mali po yung sinasabi niyo, sir. Hanggang ngayon wala pong binabayad sa akin kahit 5. Wala pala eh. So be it. Huwag niyo po sana akong gawing instrumento dito para magpapogi sa kayo sa media. Hindi kami nagpapapogi dito. Nagpapapogi kayo, sir. Alam mo, Corporal Suwan, kung ganyan na mga klase ng polis dito, I'll be happy. The National Police Commission will be happy to dismiss these types of errant cops until our policemen understand that we cannot do this to our Filipino people. We will show you what discipline is. Any other questions? Hindi dapat tayo bumayag na gagantuin tayo ng mga kapulisan. Yes. Matanda, babastusin. Napolcom Commissioner, babastusin. Nasaan na ba ang respeto natin dito? Corporal Suwan. Kaya wala nangyayari sa Pilipinas. Kaya nawawalan ng tiwala ang taong bayan sa pulis. Gaya mo. Gawa mo. Hindi ka dapat maging pulis. Ang taba mo. Katotohanan yun, sir. Sinabi niya kami hanggang ngayon, sir. Walang binatang. Eh, then so be it. Then so be it. Sir, maging fair lang po tayo. Okay ito. Bring Suwan up. Maging fair lang po tayo. Bring Suwan up. Nagawa sila dito para hindi na dyan. We will cleanse scalawags. The police force from scalawags like these. You don't deserve to wear that freaking uniform. Ang taba niya, no? Any other questions?
Narinig natin yung sagutan. Ay, matapang talaga si kuya. Charot lang. To be serious, ang sagutan sa press conference, iniharap ni Napolcom Chief Kalinisan ang pulis sa media upang magpaliwanag. Ngunit nauwi ito sa matinding tensyon. Paratang ng pulis, sa halip na humingi ng paumanhin, diretsahang inakusahan si Suwan or ni Suwan, si Kalinisan, ng paggamit sa kanya para sumikat. Sinabi niya, ang linyang wala pong katotohanan yan, sir. Huwag po tayong magpapogi sa media, sir. Huwag niyo po sana akong gamiting instrumento dito para magpapogi kayo sa media. Pagtanggi naman sa settlement, itinatwa rin naman ng pulis ang pahayag ni Kalinisan na nagkaroon ng amicable settlement kung saan nagbayad di umano ang matanda ng 30,000 para sa sira ng kotse. Ayon kay Suwan, wala siyang natatanggap kahit 5. Grabe. Reaksyon naman ng Napolcom sa mataray na sagot ni Suwan. Rumesponde si Kalinisan at sinabing hindi sila nagpapasikat. Dahil sa naging asal at pabalang na pagsagot ng pulis sa harap ng publiko, inutusan ni Kalinisan na pilit itong palabasin at i-escort paalis ng silid. Ano ang kasunod na aksyon? Kaso at pagsibak. Inatasan ni Kalinisan ang legal service ng Napolcom na sampahan si Suwan ng mga kaukulang kasong kriminal, kabilang ang hindi pagbasa ng Miranda rights at investigasyon para sa grave misconduct, oppression at conduct unbecoming of a police officer. Tama. At binigyang diin ng opisyal na hindi mag-aatubili ang Napolcom na mag-dismiss ng mga arogante at erring na pulis upang mapanatili ang disiplina sa hanay ng PNP. Kasi nga sobrang bumababa na ang credibility ng mga kapulisan gawa ng mga ganitong nilalang. Hindi nagbasa ng Miranda rights, which is ikaw ay binibigyan ng pagkakataon na kumuha ng iyong abogado at ipagtanggol ang iyong sarili, mga ganun-ganun. Bigla na lang pinusasa, no? Pero dapat ang matatabang mga pulis, pinapa-exercise nyo. Kapag hindi na-meet yung tamang timbang at tamang galawan, dapat suspend nyo muna. Diba? Dapat mandatory yung training. Diba? Naging corporal siya. Ang payat niya siguro dati, tapos tumaba talaga siya. Ay, alagang-alaga. Kaya naman naging ganyan, napaka-arrogante. Deserve ma-dismiss. Totoo po ito at hindi chismis.